Hello again. So, ayun na nga. Pagkatapos ko manggabot hinamon, yung magbunot ang damo, yung mag-escoba na naman ng steps ng footwork. Kasi, syempre, wala pang may nakatira sa bahay. Nag-iisita ko lang at nag-iinitan. At walang gate. So, most probably, hindi ka naman nakasabi dahil hindi ko makita. Hindi ko nakikita kasi hindi ka naman ako nakatira dyan. Muna, marami talagang mga basura. Tapos may mga dinaiwasan, siyempre yung ibang mga kapitbahay, meron mga aso, pusa. So yung pusa nila or aso ay dyan umiibak sa bakuran. Kahit yung ibang kapitbahay nga, yan ang reklamo niya. Yung mga ibang homeowners, yung mga aso nila, hinayaan nila mag-ibak pupunta sa ibang bakuran. Doon mag-ibak, diba? Napaka-unfair at alam mo yun, asaan yung hostesya. Ngayon ito, wala akong magawa, so mabaho, kailangan kong linisin. So yan, iniscoba ko, sinabunan ko. Ayan, hindi lang dyan sa harap, sa harap ng bahay, dati doon sa likod nila mismo sa steps ng pituan. Ito naman, medyo hindi naman sa harap mismo ng pituan. Mga pangatlong steps doon umibak yung pusa. So ang baho, grabe, kaya inuusan ko ng boriatic acid tapos ng sabon para patanggalin yung amoy, para kasi pag nandumi sila dyan, parang nagmamak sila ng teritoryo nila, pabalik-balikan nila, dyan na sila dudumi. So parang matanggal yun, amoy ng teritoryo nila, inuusan ko ng boriatic acid, Clorox at sabon. So yun lang, sana pagbalik ko walang mga ebak. Okay lang yung damo kasi natural yun, damo tutubo pag walang nakatira. So mabilis lang naman bunutin. Pero yung ebak ng hayop, alam mo yun, wala ka namang alagang hayop. Ayan nga yung tinitignan ko kung saan galing. Parang siguro may mga naririnig kasi akong aso, pero yung sa likod naman meron talaga doon malalaki pang aso. Gusto nga akong lambahin kaya buti na lang nilagyan ko ng bakod para hindi na sila maka-ebak doon at hindi na makatawid sa amin. Yun lang, pero wish kasi ayun, sana yung mga ibang homeowners magkaroon naman ng konsiderasyon sa kapitbahay nila. So yun lang, see you next time, bye bye, thank you for watching.